Maligayang pagdating sa aming video na 10 mabangis na hayop at paano matakasan ang atake nito. Sa bawat paglalakbay natin sa kalikasan, may mga pagkakataong nagiging testigo tayo sa ganda at mapanganib na bahagi nito. Minsan, ang mga mabangis na hayop ay nagiging sanhi ng takot at pag-aalala, ngunit ang kaalaman sa mga ito ay maaring maging ating sandata sa pagharap sa mga sitwasyong ito. Ang mga hayop na ito ay may kani-kaniyang katangian na nagbibigay sa kanila ng lakas at kakayahang makakuha ng biktima. Mahalaga ang pagintindi sa kanilang ugali at kung paano tayo makakaiwas sa mga posibleng panganib. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamapanganib na hayop sa mundo at bibigyan kayo ng mga estratehiya upang makaiwas sa kanilang atake. Magsimula tayo sa ating listahan ng mga mabangis na hayop na tutulong sa inyo na maging handa sa anumang sitwasyon. Una, leon. Ang mga leon ay madalas na tinutukoy bilang mga hari ng gubat. Sila ay mamalalaking pusa na kilala sa kanilang lakas at galing sa pangangaso. Ang mga leon ay may natatanging katangian. Ang mga lalaki ay may makapal na mane na hindi lamang nagsisilbing proteksyon, kundi pati na rin tanda ng kanilang kalusugan at lakas. Ang kanilang social structure ay nagbibigay ng bentahe sa kanilang pangangaso. Ang mga babaeng leon ay nagtutulungan upang makahuli ng mas malaking biktima, tulad ng mga zebra at buffalo. Sa kabila ng kanilang pagiging malakas, ang mga leon ay nakaharap sa maraming banta, kabilang ang pagkawala ng tirahan at pagkaubos ng pagkain. Paano matatakasan ang atake ng leon? Kapag naglalakad sa mga teritoryo ng leon, ang pinakamahalagang hakbang ay ang manatiling nasa grupo. Ang mga leon ay mas malamang na umatake sa mga individual o maliliit na grupo. Kung ikaw ay makatagpo ng leon, huwag tumakbo. Sa halip, dahan-dahang umatras habang pinapanatili ang eye contact. Ang mga leon ay mahilig sa mga galaw, kaya ang pagiging kalmado at matatag ay makakatulong. Ipakita ang iyong laki sa pamamagitan ng pag-angat ng iyong mga kamay o gamit. Kung ang leon ay may intensyon na umatak, subukan ang paggawa ng malalakas na tunog at huwag kalimutang umalis ng dahan-dahan. Pangalawa, tigre. Ang mga tigre ay isa sa mga pinakamabagsik na manghuhuli sa kalikasan. Kilala sila sa kanilang magagandang guhit at matibay na katawan. Ang mga tigre ay solong mga hayop na mahuhusay sa pangangaso at kayang humuli ng mga biktima na mas malaki pa sa kanilang sukat. Sa mga kagubatan ng Asia, sila ang nangungunang predator. Ang kanilang lakas at talino sa pangangaso ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe. Mahalaga ang kanilang papel sa ekosistema dahil sila ay tumutulong sa pagkontrol ng populasyon ng iba pang mga hayop. Paano matatakasan ang atake ng tigre? Kung ikaw ay makatagpo ng tigre, manatiling kalmado at huwag magpanik. Huwag tumakbo dahil ito ay maaring magbigay ng dahilan sa tigre na habulin ka. Subukang magmukhang mas malaki sa pamamagitan ng pag-angat ng mga bagay sa iyong paligid. Kung may pagkataon umakyat sa isang puno. Ang mga tigre ay hindi mahusay na umakyat, kaya ang pag-akyat sa isang mataas na lugar ay makapagbibigay sa iyo ng kaligtasan. Tandaan na ang mga tigre ay mas aktibo sa gabi, kaya iwasang maglakbay sa mga kagubatan sa mga oras na ito. Pangatlo, uwak. Ang mga uwak ay hindi lamang simpleng mga ibon. Sila ay mga sinaunang reptilya na kilala sa kanilang matutulis na pangil at pambihirang talino. Ang mga uwak ay mga ambush predator na kadalasang nag-aabang ng kanilang biktima mula sa tubig. Kilala sila sa kanilang kakayahang makapag-adjust sa iba't ibang mga kapaligiran mula sa mga dagat hanggang sa mga kagubatan. Ang mga ito ay may malalakas na panga na kayang bumasag sa mga buto at ang kanilang mga galaw ay mabilis at mapanlikha. Paano matakasan ang atake ng uwak? Upang makaiwas sa mga uwak, mahalagang manatiling malayo sa mga lugar na kilalang tirahan nila. Kung ikaw ay makatagpo ng uwak, kalimutang tumalon at huwag mang istorbo. Kung kinakailangan, hanapin ang matibay na pader o punong kahoy na maaring magbigay ng proteksyon. Kung umatake ang uwak, subukan na tamaan ang mga mata o ilong nito upang makaalis ka sa sitwasyon. Mahalaga ring makilala ang mga senyales ng kanilang presensya, tulad ng mga tunog o paggalaw sa paligid. Pang-apat, leopard. Ang leopard ay isang uri ng malaking pusa na kilala sa kanilang magandang balahibo at kahusayan sa pangangaso. Matatagpuan sila sa iba't ibang mga rehiyon sa Africa at Asia at kilala sila sa kanilang kakayahang umakyat sa mga puno at magtago ng maayos. Ang mga leopard ay mas maliksi at mas malakas kaysa sa ibang mga pusa at may kakayahang manghuli ng mas malalaking biktima.
Sa kanilang mga teritoryo, sila ang isa sa mga pangunahing predator at may napakahalagang papel sa ekosistema. Paano matatakasan ang atake ng leopard? Kung makatagpo ka ng leopard, mahalagang manatiling kalmado at huwag tumakbo. Ang mga leopard ay mahilig sa mga galaw, kaya ang pag-panic ay maaring mag-udyok sa kanila na manghuli. Subukan na makahanap ng mataas na lugar o matibay na estruktura kung saan maaari kang makapagtaguyod ng proteksyon. Kung ang leopard ay malapit, gumawa ng malalakas na tunog at ipakita ang iyong laki sa pamamagitan ng pag-angat ng mga kamay o gamit. Iwasan ang direktang pakikipag-ugnayan at subukang umalis ng dahan-dahan habang pinapanatili ang eye contact. Panglima, giyera. Ang mga giyera na kilala rin bilang wolverines ay maliit na ngunit napakambagsik na mga hayop. Sila ay may malalakas na pangil at madalas na naglalakbay sa malamig na mga rehiyon. Ang mga giyera ay mahuhusay na manghuhuli at hindi natakot na humabol ng mas malalaking hayop. Ang kanilang lakas at tibay ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang makuha ang kanilang biktima kahit na sa mga mahihirap na sitwasyon. Paano matatakasan ang atake ng giyera? Kung makatagpo ka ng giyera, mahalagang ipakita ang iyong lakas. Huwag mag-atubiling gumawa ng malalakas na tunog o mag-ingay upang itaboy siya. Iwasang tumingin sa mata nito dahil maaari itong magpanggap na banta. Dahan-dahang umatras at protektahan ang iyong mga mahahalagang bahagi ng katawan kung sakaling umatake ito. Ang pagkakaroon ng maingat na estratehiya ay makakatulong upang makaiwas sa panganib. Pang-anim, kobra. Ang mga kobra ay isa sa mga pinakamapanganib na ahas sa mundo na kilala sa kanilang nakakalason na kagat at kanilang natatanging hood. Sila ay madalas na matatagpuan sa mga tropikal na lugar at ang kanilang pagkakaroon ay maaaring maging sanhi ng takot sa maraming tao. Ang mga kobra ay may kakayahang magpanggap na banta sa pamamagitan ng kanilang hood, kaya mahalaga ang pag-iwas. Paano matatakasan ang atake ng kobra? Upang maiwasan ang pag-atake ng kobra, mahalagang huwag lumapit ng labis at bigyan sila ng puwang. Huwag mang istorbo at huwag patagilid. Kung sakaling makagat, agad na humingi ng medikal na tulong. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa kanilang mga ugali at pag-uugali ay makakatulong upang maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang mga kobra ay kadalasang umatake lamang kung sila ay nadidismaya o nalalapit. Kaya ang pagiging maingat ay makatutulong sa iyong kaligtasan. Pangpito, lobo. Ang mga lobo ay kilala bilang mga mahusay na manghuhuli na nakatira sa mga kagubatan at tundra. Ang kanilang samahan sa pack ay nagbibigay sa kanila ng bentahe sa pangangaso ng mas malalaking biktima. Ang mga lobo ay may pambihirang kakayahan sa pag-uugali at madalas na nagtutulungan upang makakuha ng pagkain. Ang kanilang mga pangkat ay mahigpit at may tiwala sa isa't isa na nagiging dahilan ng kanilang tagumpay. Paano matatakasan ang atake ng lobo? Kung makatagpo ka ng lobo, mahalagang manatiling kalmado at huwag makipagtalo. Huwag tumakbo dahil ang mga lobo ay mahilig sa takbuhan. Sa halip, dahan-dahang umatras habang pinapanatili ang eye contact. Ipakita ang iyong laki sa pamamagitan ng mga bagay. Kung ang lobo ay umatake, protektahan ang iyong sarili sa mga bagay na nasa paligid mo at tumawag ng tulong kung kinakailangan. Ang pagkakaroon ng tamang estratehiya ay makatutulong upang makaiwas sa panganib pangwalo. Oso. Ang mga oso ay mga malalaking mamalya na maaring maging mapanganib lalo na kung sila ay poprotekta ng kanilang mga anak. Sila ay kilala sa kanilang lakas at bilis, at ang kanilang mga pangil ay kayang kumagat sa matitigas na bagay. Ang mga oso ay maaaring umakyat ng puno at mapaglakbay ng malayo, kaya ang kanilang presensya sa mga kagubatan ay hindi maikakaila. Paano matatakasan ang atake ng oso? Kung makatagpo ka ng oso, mahalagang huwag tumakbo. Subukang magmukhang mas malaki sa pamamagitan ng pag-angat ng iyong mga kamay at gumawa ng malakas na tunog. Kung umatake ang oso, protektahan ang iyong sarili gamit ang anumang bagay na nasa paligid. Ang tamang estratehiya sa pag-uugali ay makatulong upang maiwasan ang panganib. Subukang huwag makipag-ugnayan sa oso dahil ito ay maaring makapag-trigger ng kanilang instinct na umatak. Pangsiyam, buwaya. Ang mga buwaya ay mga malalaking reptilya na kilala sa kanilang matutulis na panga at kakayahang magtago sa ilalim ng tubig. Ang kanilang presensya sa mga ilog at lawa ay nagdudulot ng panganib sa mga tao. Ang mga buwaya ay matatagpuan sa maraming rehiyon at maaring umabot ng maraming taon. Ang kanilang pagkain ay kinabibilangan ng mga isda at mga mamal at madalas silang nag-aabang sa kanilang mga biktima. Paano matatakasan ang atake ng buwaya? Kung ikaw ay nasa paligid ng tubig, mahalagang huwag lumapit sa dalampasigan.
Iwasan ang mga lugar na kilalang tirahan ng mga buwaya. Kung makatagpo ka ng buwaya, huwag makipagtalo. Subukang umalis ng dahan-dahan at makahanap ng mataas na lugar. Ang tamang estratehiya sa pag-ugali ay makakatulong upang maiwasan ang panganib. Kung ang buwaya ay umatake, subukan ng humingi ng tulong o protektahan ang iyong sarili gamit ang mga bagay sa paligid. Pangsampu ay ang pating. Ang mga pating ay kilala bilang mga mandirigma sa ilalim ng tubig at may mga natatanging katangian na nagbibigay daan sa kanila na maging matagumpay na manghuhuli. Sila ay may matutulis na pangil at mabilis na galaw na nagbibigay sa kanila ng bentahe sa kanilang mga biktima. Ang mga pating ay madalas na naninirahan sa mga karagatang mayaman sa isda at ang kanilang presensya ay maaring magdulot ng takot sa mga tao. Paano matatakasan ang atake ng pating? Kung ikaw ay naglalangoy sa mga karagatang kilalang tirahan ng pating, mahalagang manatiling kalmado at huwag magpanik. Iwasan ang paggawa ng malalakas na tunog o paggalaw. Kung may pating na lumapit, subukang lumangoy pabalik sa dalampasigan. Ang tamang kaalaman sa pag-uugali ng pating ay makakatulong upang maiwasan ang panganib. Ang pag-iwas sa mga lugar na kilalang pating ay makatutulong sa iyong kaligtasan. Maraming salamat sa panonood ng aming video. Ang kaalaman tungkol sa mga mabangis na hayop at kung paano tayo dapat tumugon sa kanilang mga atake ay napakahalaga. Ang pagiging handa at may tamang impormasyon ay makatutulong sa ating kaligtasan at kaalaman. Ipinapakita ng bawat hayop ang ganda at ligaya ng kalikasan. Ngunit dapat din tayong maging mapagmatsyag at responsable sa ating mga aksyon. Huwag kalimutang i-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga kapaki-pakinabang na impormasyon at tips tungkol sa kalikasan. Hanggang sa muli, ingat at patuloy na maging maalam sa mga hayop sa ating paligid.